umaga ulit sa inyong lahat, no? So after natin mag-camping last week sa Palawig, sa Zambales, sa First Timers Camp 2 nila Boy P. Dito naman tayo ngayon, Summer South. Sa malamig naman tayo kasi sobrang init dun sa Palawig nung nakaraan. Dito naman tayo magka-camping ngayon sa Cavite. Malapit ata to sa Tagaytay. So based sa maps ay 1 hour and 13 minutes pa ang biyahe natin galing dito sa Laguna. So kung makikita nyo, meron tayong taga-video ngayon, no? Kasi meron tayong kasama. Sa mga nagtatanong dyan, bakit lagi tayo mag-isa sa camping? So kasama natin ngayon si Mrs. Tsaka si Summer. Hi! Ayan, no? Kasama natin sila ngayon kasi naka day off si Mrs. Day tayo sa camping. So kasama natin siya ngayon sa camping. Meron tayong taga-video at meron tayong kasama sa camping. So sa mga nagtatanong bakit lagi tayo mag-isa sa camping, no? Kasi si Mrs. lagi may pasok kahit weekend. Kaya pag magka-camping tayo, kadalasan mag-isa lang. Mag-isa mag-set up, mag-isa rin mag-break camp. Ayan, so ngayon kasama natin siya, makakasama natin ngayon dito sa Bukid Pamana sa Etimax. Papalamig muna tayo dun kasi masyadong mainit na ang panahon. Sisimula na ang summer. So tara, biyahe muna tayo. Let's go. Sa Dali, bibili lang tayo ng kalimutan dali. Bibili tayo ng mantika at saka Ma'am, saan po ang mantika? Yung mga nakasashay. Ito po, sa kabila. Thank you. Sabla. Dito sa kabila. Vegetable oil. Ito lang naman kailangan natin. Meron dong beer na sumukha ng Red Bull, so subukan ko na lang mamaya. Bili muna tayo ng ulam pang tanghalian kasi wala kaming nabaon, wala kaming nadalang pang ulam. Ganyan tayo dito ng itong manok. Kalahati nga po na pa-chop na rin po. Then, okay. Mounted lechon, manok. Malapit na to sa loob ng malapit na sa loob ng po 140. Pwede? Sige, wala na kayo. Tuwanan doon, dala na noon nilang mga barya doon. Check po. Gigas, hindi, wala.
Ano, Summer, ano? Kalabas kayong dalawa ngayon ah. Hala. Ayan o. Ayan yung, ito yung part ng bukid pamana na mahogany forest. Mahogany farm. Pass. Basta mahogany something yung ano lugar. Ganda. Kung gusto nyo maghamok-hamok, ang daming mga puno, mga pwedeng pagsabitan. Yan. At may swing. Meron din dito. Nasaan yung swing? Ayun oh. May mga duyan-duyan dun oh. Ayan oh. Swing kayo ni Summer oh. Swing tayo ha. Hahaha. Yun! Swing. Hindi masaya yan dyan. So, may bonfire pit din dun oh. Ang ganda dito. Kasi hindi masyadong madamo. Yun nga lang, kapag umulan, medyo maputik. Pero ang good thing sa walang damo, siguradong walang langgam. Nataro. Ano natin, dahil malapit ng umulan. Tignan ang paligid. Gamit ulit natin ang ating movie garden. Mountain Holiday Day 5.9. Ganda kasi ito kasi makakatayo sa loob ng yun naman. Mahirap maipit ang tiyan. Out. May bakas pa to ng ano ah. May bakas pa ng alikabok ng palawig ah. May something talaga sa palawig ah. Mukhang ano talaga. Hindi ko naman ginalaw to eh. Bakit nagkabali-baligtad ang mga tali? Ayan. 1, 2, 3, 4. Yan. Sige nga, pahatak ka mo. Yan. Hello. Katayo na. Pumapukpok ka rin si Mrs. Oh. Let's go. Ito. Pakita ko sa inyo yung setup namin. Isa't kalahating oras na yata kami. Nag-aayos. Ang hirap kasi i-setup nung part ng major hike. Ayan. Ayan. Nagtali lang ako dito. Dito ko tinakali yung kabilang dulo ng tarp. Tapos nagtayo tayo ng pole dito. Yung kabila. Hobman inspired. Yung pole lang gumagalaw, hindi yung tarp. 12-10. Mag-ayos muna kami ng lamesa at mga upuan para makakain muna kami ng lunch. Magsasaing pa rin ako eh. Wala kaming baong kanin. Oh no. Para yung ha? Gutom na ako. So, magsasaing muna kami at kakain ng tanghalian. Tapos tuloy ulit ng setup pagkatapos. Tami, gagala tayo. Yung bawak lang.
Sasaing siya ngayon. Magsalang na tayo ng siraing. Kung hindi, crunchy. Kasi gutom na rin si Summer. Gutom ka na, baby? Gutom ka na, baby? Gutom ka na, baby? Wow, 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 wow. Tapos yung chicken para mabuhayin siya. Happy, happy ka na. Ayun, kukunin ni Mami chicken, oh. Iyakan ka dito. Aba, aba, aba. Ah! Uy! Uy! Oh, hindi pa naamoy. Chicken! Smell test. Magandang pagkakatayo ng tarp. Wow! Na-cover natin ng init. Salamat kay Pobman. Binigyan mo ako ng idea na naman sa mga ganitong eksena sa camping. Dati, yung tarp natin sa Yung nilipad. sa Flora 7. Grabe, halos 3 oras ang setup. Baguhan ko kasi nun. Hindi pa marunong maglagay ng ito. You know? Pati nahalo mo. Dahil mabilis matutong dito sa lutuan dahil siya ay nipis. Isa palang tip sa mga campers ariko na nahihilawan at madalas mahilawan sa nature hike na lutuan. Sekreto lang Natin lang to. Ariko. Mas maraming tubig kaysa sa usual na na bigas. Hindi, na tubig. Mas maraming tubig kaysa sa usual na tubig na nilalagay. Kasi manipis yung lutuan, mabilis mag-evaporate. Ariko, yung tubig. Nahihilaw yung kanin. Tapos nahilaw din. No? Tapos nahilaw. Ayun. Makita nyo gumaganyan na luto yan. Hindi yan hilaw. Okay, mamaya ulit. Makikita nyo yan pagkasaing. Makikita natin kung effective. Kain. Parang kukulangan ng kanin. Sarap ng sawon. Ano yan? Sabi mo sa kanila na effective yung tip mo sa kanin? Hindi pa. Hindi ko nakuhanan eh. Basta luto. Basta hindi crunchy yung kanin namin. Hammer, chicken. Gusto mo? Pre, gusto yun sa amin, chicken. Tayo ka. Wow! Okay. Mamaya ulit. Tipid-tipid. Tipid at kakalahating nabili. Ay, mas malaki. Kanino ka ngayon? Kanino ka ngayon? Kay Mami o kay nakalak Dari? na kay Mami, oh. Malaki, oh. Oh. Uy, sa malaki. Agad pa ako. Yung pinapansin ng chimika ni Mami? Yun lang. Yun lang. Tapos lang namin tanghalian. Busog, naubos na yung kalahating manok. Ayan sila, oh. Yan, oh. Tamang swing, oh. Summer, tara, dali. Hala.
Saan tayo? Saan tayo pupunta? Tara, saan tayo pupunta? Ayan. Ayan ang view. Tignan natin si Puwet dito. Ay, si Mami. Ayun. O, tara dun. Punta tayo, Mami. Tanda. O, mauna ka na nga. Diretso ka na. Madali lagi. Spot natin. Hindi pa na ibaba yung ibang gamit pero maya maya papahinga lang. Papababa lang ng kinain. Papakita pala ako sa inyo, maganda rito yung ibang mga puno. Yung ibang mga puno may mga outlet. Ayan o, sulit ka na rito. Takang meron pa dito ito. Yun o. Sakan. Dito naman ang kanilang mga sink. Ko lang bakit ba yung bakante dito. Dito ka nilang hugasan. Then meron ding outlet. Tapos sa boys. Okay ito. Bidet check. Check natin pressure ng bidet. Kung makatanggal wet. Pwede. Smooth lang. Smooth lang ang buga ng tubig. Ito sa girls. Ito sa girls din. Ayan, meron din CR. Alam ko meron din dun sa may unahan. Na mga CR. Malakas ang ulan ngayon, biglaan. Ganda-ganda tayo ng park. Pero ito yung pangsan. Pumunta tayo ng ulan. Hindi pa tapos mag-set up. Wala pang 1 minute simula nung bumuhos ang ulan. Ganito na agad.
Dito ba sa camping? Sa camping naman. Merienda time. Ito lang. Mais. Nilaga mais. Yun o. Uy. Pera na. Saan natin ang bota. Uy. Sa'yo madami? Lagyan natin ang asin. Oh, pwede. Dinala ko yung Himalayan salt at With pepper. Oh. Gusto mo nun? Ako asin lang ako. Kaso hindi yan iodize. So, isma. Told ya. May bago yun. May bago ko na naman bloopers. So yung kasama may bloopers. Uy. Ang sarap ng butter. Okay. Man. Ano mo yan, man? Uy! The perfect bite. Grabe na to. Angkor baka naman. Hap nito oh. Hindi na kailangan ng asin. Wah. More butter oh. More butter. Focus ka dito. Ayan. More butter. Dito nga ni. Ayan. Ayan oh. Grabe na itay. Pahilod din ang butter. Sabong may butter. Thank you. Larag ko. Ganyan. One, two, three, go! Oh! Sapa dito. Oh, sapa. Peram si Tati, peram. Sapa. One, two, three, go! Oh! Dito na, lab na. Lab mo na, lab. Lab mo na kay Daddy. Happy na naman. Happy na naman ang puwit. Happy na naman. O, isa pa. Last na. Baka mapagod si Summer eh. Ito. Wait lang. 1, 2, 3. Oh! Okay na, dito. Oh, Love you. Ang bait mo Ikaw ang tagabantay dyan. Ako ang inyong guard dog. Daddy. Wow. Favorite spot
Favorite spot ni Summer. Favorite spot. Ayan. Na aming baby Summer. Para makilala nyo na yan. Si Summer. Ayun, magandang hapon sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa Bukid Pamana dito sa Cavite. Ang ganda dito, ang ganda ng lugar. Magsa-sunset na. Ayan yung setup namin. Tapos yun yung sunset mamaya. So, meron kasi akong daanang post kanina. Parang ang nag-share ata yung asawa ni Sir Jeric ng Daironimos. Nakalagay doon sa nakapost, hindi tayo para sa lahat. So, meron pa mga nakasulat sa baba. Hindi ko na lang nakabisado kung ano yung mga nakasulat. So, yung phrase na yun, ang lalim kasi nung ibig sabihin. Kasi, sa iba, nasisiyahan sila sa ginagawa natin. Sa iba naman, naiinis sila, ang dami nilang sinasabi. Akala mo, malaki yung nagawa mong kasalanan sa kanila kasi galit na galit sila sa'yo. Yung mga ganyan. So, na-realize ko na hindi tayo gumagawa ng ganito para doon sa mga may ayaw o doon sa mga nagagalit. Siyempre, ginagawa natin itong mga pagka-content natin, itong mga pagka-camping natin, para doon sa may gusto. Kasi, nakita ko rin pala doon sa post nakalagay na hindi natin dapat i-please ang lahat. Kasi ano man gawin natin, maganda o masama, may masasabi at may masasabi kasi sila sa atin. Which is, sa tingin ko yun yung nakakapagpa-stop sa mga ibang gumagawa ng content. Kapag naka-experience sila ng pangbabash. Kasi hindi pare-parehas ang ano bang term doon? Hindi pare-parehas ang pag-handle natin ng ng mga bashers kasi yung iba pag nasabihan ng ganito ganyan mag-stop na. Yung iba naman hindi na mapapansin. So siguro ma-advise ko sa mga naggagawa ng content sa mga content creators, sa mga nagsisimulang gumawa ng mga video, hayaan na lang natin sila. Kasi at the end of the day, wala naman silang naiitulong sa atin eh. Mag-focus na lang siguro tayo dun sa mga magagandang bagay. I mean, mag-focus tayo dun sa ikaka-grow pa natin as an individual, as a content creator, and as a person. Kasi yun yung pinakamahalaga. Nating hayaan na masira yung peace of mind natin dahil lang sa kanila. Baka hindi sila mahal ng mga mama nila. So, ayun. Napaano lang ako, napaisip lang kasi ako kanina dun sa nakita kong post. So, I know applicable siya sa karamihan sa atin ng mga ganito. So, ang advice ko is wag na lang natin silang pansinin. Hayaan lang natin silang gawin yung mga ganyan. Or, i-block nyo. Mabilis naman gawin yun eh. Block na lang natin sila para, alam mo yun, tuloy-tuloy lang yung ginagawa nating masasaya. Masasayang adventure, masasayang alaala, na hindi mababayaran ng kahit na anong pera. Ayun lang. Napaisip lang ako kanina.
lalakad-lakad muna tayo dito. Kasi itong isang spot dito ay naka-exclusive para sa amin. Tingnan ko lang kung sino yung mga nandito. Madami yung tao rito. May diretso na rin pala ako din sa reception para magbayad ng kaukulang kabayaran. Ito, ang dami nila dito. Tapos meron din sa may baba. Ayan sila. Na dito, hindi ng kahit reception mo. Cabins and pool. Bukas tayo maligo. Bukas tayo mag swimming. Bayad lang tayo saglit. Hello po. Magbabayad po ako ng charge. Ng ano namin. Ako lang. Billy. 700. Kanina yan? Ano po? May isa gani? Ni Guzman. Sino po si Sir AC? Sir AC? Kasi may kakilala ako na galing din dito. Sabi niya, pakumusta ko daw siya kay Sir AC. Dito pala kay swimming pool. Putang ko na lang din. Uy, ang ganda pala. Ayan. Uy. Ang sarap maligo rito bukas oh. Parang. Ayan oh. Wow. Okay dito. Meron pang mga upo-upuan dito sa gilid. Ang ganda. Tingin. Balik tayo dun sa ating kampo. May mga cabin din rito. Cabins. Ayan o. Relax dito. Nasulit ang bayad. May mga ano pa dito, umbrella. Ayan o. Wawawi. Prepare muna tayo na. Ay, wala ka pala kasi sa Samgyup na pala kami ninisip ngayong gabi. Samgyupan. Luluto lang ako mamaya ng cheese sauce. Tapos may lettuce, tsaka samji. Ang ganda rin setup nila dyan eh. Uy. Dumidilim na dito. Magbubuhay na tayo ng ilaw. Ilaw. Sa kabila. Ilaw natin galing sa Shopee. Pwede bang banggitin niya? Hindi pwede. Banggit. Orange Banggit na nga ni. Maliwanag na ang buhay. Popcorn ang pangalan. Popcorn. Itong ating home center. Oh, liwanag. Warsan lang sa Kalam. Sasaing na rin dahil malapit nang mag-dinner. Luto? Uy, luto. Kamusta? Kamusta ka? Sagot! Uy. Lumalakas na naman ang hangin. Kaya malamig.
So magluluto muna tayo ngayon ng ano, cheese sauce kasi magsasamgyup lang tayo ngayong gabi. Wala tayo na prepare na lutuin eh. Gamit tayo ng ano, Magnolia quick melt. Magnolia ano na, baka naman. Magnolia quick melt para sa ating cheese sauce. Ano karaming cheese kaya ang maluluto o ang lulutuin? Half. Squirting. Aray! Dami nga yata. Kung wala kayong gatas, pwede na to tubig. Konti-konti lang. Yung sumakuha na lang yung gustong lapot. Aroy, nagbuo-buo. Pag lumapot ulit, lagyan ulit ng tubig. O yan ang milk. Hanggang sa makuha ninyo yung consistency. Hindi na lang sakting isang ano, isang cup. Tapos optional lang naman salt and pepper o kaya salt lang, pwede na para walang ibang kulay. Aming dinner, pork samji, ang ating cheese sauce. Salamat. Let's go, dinner time. Samji next. Baka merong gusto magpabudol sa inyo, no? Meron tayong bagong item rito. Galing kay Aurashare. Super Bright IPX5. Aurashare, ano siya, flashlight. Ayan, ganda ng box. So ito yung laman niya sa loob. Type C na ano, na cable.
color white na pangtakip sa ilaw. So, ito yung mismong unit niya. Ganda ng kulay, oh. Orange at saka itim. Tapos meron din siyang kasama red, blue, green na pangtakip din sa sa ilaw. So ito yung kanyang yung switch. Merong switch on, tapos merong COB dito sa baba. Ganito siya kaliwanag, oh. Unang pindot, sample. Yan. So ito, ayun yung kanyang tutok. Unang pindot yun, tapos pangalawa, medyo dim. Pangatlo, mas dimmer. Tapos pang-apat, yung blinking na white. Tapos yan, may mas mabagal pa pala. Bali 5. And then, itong COB, yung sa may baba niya, nakikita. Ito naman siya. Ito naman yung ilaw na yun. Ito yung sample, unang pindot. Ganyan yung kulay. Pangalawang pindot, medyo dim. Pangatlo, kulay pula. Pang-apat, yung blinking na red. Yun. Tapos, ito, pwede mo siyang gamitin as ilaw kasi meron siyang hook dito. Ganyan yan. Lagay mo lang siya dito. Tapos on mo yung switch. Pwede mo siyang isabi. Tapos, yun o. Ganda. Liwanag. Tapos itong ibang kasama niya, yung iba't ibang kulay lang ng lens. Subukan na rin natin. Unahin natin yung kulay blue. Sample. Yun o. Color blue. Next natin yung color green. Yun o. Tapos last natin yung color red. Ayun, kung gusto nyo ng ganito, lagay ko na lang yung link dyan sa baba. Let's go. Ayan. Hey, sama ka na. Question and answer naman to eh. Kung may masasagot kayo, di maganda. Pasensya na kasi sobrang lakas ng mga kulig-lig rito. Try ko na lang i-edit to. Bawasan ko yung tunog ng kulig-lig. So last 2 days, nag-post ako sa page ko. Mamimigay tayo ng 3 ganito, 3 cup ng Camp Life with Billy. Pero manghingi muna ako ng questions, tapos pili kami doon sa mga questions na yon, ng magagandang questions, tapos sila yung bibigyan natin ng cup. So doon sa mga questions, sasagutin muna natin sila dito ngayon as promised. Sige, simulan natin kay Lou Ian L. Alarcon. Ito yung kasabay ko nung nag-boy first time sa Zambales. Anong pangarap mong campsite na mapuntahan? Siguro naman lahat ng campers, ang pangarap na campsite na gusto nilang mapuntahan ay sarili nilang campsite. So, syempre, sobrang dami na rin ng campsite dito sa atin sa Pilipinas. Pero ang number 1 at pinaka gusto kong mapuntahan ay yung sarili kong campsite. Okay, next, pangalawang tanong. Galing kay Kaswal, kay Madam Kirby, mahilig sa sisig. Gusto ko din pumalo ng cup. Kaya ang question ko po is, alam ko naiisip mo din magkaroon in the future ng sariling campsite. Ito yung sagot sa number 1. Anong gusto mong setup ng campsite? Ano ba? Siguro kung nakarating na kayo sa campsite ng Billy Escudero sa Chaong, Quezon, yun, ganong style. Semi-raw campsite. Kasi maganda yung lugar. Medyo liblib lang siya pero kompleto yung
dapat na meron sa campsite. Magaganda yung CR, magaganda yung sink, magaganda yung hugasan, at saka marami. Tapos tabing ilog pa. Yun yung mga ganong klase ng campsite. Next na tanong, galing kay AK Wonders. Mga lodi to, mga lodi. Memorable experience sa camping, yung hindi mo makalimutan. As of now kasi ang pinaka memorable experience itong recently na camp, na recently na event dito sa Palawig, yung kay Boy first time. Kasi una-una first time kong makarating ng Palawig. Doon nakarating naman ako ng Zambales, pero yung Palawig kasi ang layo. Na challenge tayo ron sa biyahe na yun, lalo walang tulog. Kasi nakipagpuyatan ako sa inyo nun. Tapos yung daan, okay naman. Okay, meron siya sa Google Maps. Pero pagdating mo dun sa Nakapin, may pader pala. Kaya nagkaligaw-ligaw ka mo. Isa na rin pala kasi, syempre, mga lodi yung mga yun eh. Covering Manlalakbay, si Yomamen, si General, syempre si Boy P. Kaya ginawa natin ang para ng maka-attend doon. Eto na. Pang-apat, si Camp with Joy. Kailangan ko makuha yung cup. Ha ha ha. Ito pa isa. Sino nagpapatibok ng puso mo? IG with the heart. Ito oh. Yan oh. Katabi natin. Yan. Yan lang naman eh. Ay, meron pa isa. Credit card bills. Ayan, yun yung madalas na magpatibok ng puso natin. Next question natin ay galing kay Acosta on the go. How do you balance enjoying the moment while also capturing content for your vlog? Siguro plan your mga shoot or yung mga shots na kukunin mo ahead of time bago ka pumunta. Kung paano ka magsisimula, ano yung mga content na dapat ano yung mga clips na nandun sa content mo from beginning hanggang matapos, para hindi yung lahat ng eksena kukuhanan mo, hindi ka talaga makakapag-enjoy nun. At saka siguro mag-set ka rin ng enjoy time tsaka content time, para alam mo kung kailan ka mag-shoot at na-enjoy mo yung moment nang wala kang hawak na camera. Siguro ganun. Next question ay galing kay Weekend Backpackers. On a serious note, Papsi, dumating ba sa point na gusto mo nang sukuan yung pagka-camping for whatever reason? At ano yung nag-push, nag-motivate sa'yo for you to continue and stay? Okay, ganda nitong tanong na to. Oo naman, maraming beses na. Yung pakiramdam mo na nawawalan ka na ng gana. Pero the moment na makita mo yung mga comments ng mga viewers mo na sabi nila, uy, nakakagaan ng loob, nakakabawas ng anxiety, nakakabawas ng depression. Yun, parang babalik yung eagerness mong gumawa ulit ng content, gumawa ulit ng video. Kasi alam mo, may sumusuporta at mayroong mga naghihintay ng mga ganitong klaseng mga camping contents. Ito naman galing kay Billy Bernabe. Sa dami ng camping adventure mo, Koys, ano yung naluto mo while camping na uulit-ulitin mo lutuin? Why? Ikaw. Sisig. Yan, siya sumagot, sisig. Sisig dahil masarap na pulutan. Masarap na pulutan. At ulam na rin. Ayun, siguro nga sisig kasi do mahirap nga siyang gawin. Kasi pwede mo na siyang gawing ulam tsaka pulutan. So tipid ka na sa time at sa effort. Next natin na tanong galing kay Edward Olivan. Sir Edward Olivan. Ano yung pinaka-challenging na camping experience na bukod sa na-challenge ka ay may natutunan ka? Si Sir Edward pala ay yung from Camping Buddies. Ikaw, be? Challenging na camping experience. Yung dun sa Army Shells? Army Shells. Mapapakapit ka ng ganun sa sa biyahe. Yeah. Ang lubak tapos ang ganun bongga. Paano yung ganun? Ganun.
ayun, challenging naman kasi talaga yung daan doon, lalo sa mga lowered na mga sasakyan, lalo sa mga sedan. Pero Ganun ka na oh. Kasi sobrang ano na nung biyahe. natutunan ka. Ano natutunan mo? Magtiwala dun sa naggaganon sa daan. Yung liko dito, liko. Doon ka magtitiwala. Ayun, Kundi sasayad ka. magtiwala ka daw. Ay, syempre, tsaka sa driver, sa akin, akong nagdadrive. Siyempre. Next question, galing kay Sir Ariel Gacho. Paano ka po nagsimula mag-vlog? Idol and ano po, o sino naging inspiration nyo para gawin ito? Unang-una ang inspiration natin dito talaga. Nung una pa lang, si Pobman na. Ano yan, do ano siya, silent vlogger, pero hindi ko mawari eh. Hindi ko mapaliwanag kung bakit lagi akong excited kapag may i-upload siya, tapos sobrang kalma kapag papanoorin mo yung mga video. So nag-start to kailan ba nagsimula? Last year. Last year, mga October siguro. Naisipan lang mag-video ganyan. Tapos try lang mag-upload sa Facebook. Mukhang okay naman. Tapos yun, doon lang nagsimula. Mukhang okay naman sa Facebook, gumawa ng YouTube channel. Hanggang sa, ito na. Nandito na tayo ngayon sa sitwasyon na to. Kay Sir Robert Bustamante. Sir, kung hindi ka na-attach sa pagiging camper at vlogger, ano kaya ikaw? Ano? Kusinero, cook. Hindi, may trabaho ako eh. May trabaho. Working pa rin naman po ako ngayon. Trabaho. Pero kung hindi ako na-attach sa pagka-camping, siguro yun pa rin. Magiging hardworking na tao pa rin po. Kasi doon tayo kumukuha ng pambayad ng bills eh. Next question, galing kay Sir Christian Alvarado. Sir, paano mo masasabi na successful ka na sa buhay? Katanungan po yan ang nakararami. So, itong question ni Sir Christian na to, medyo iba-iba kasi tayo ng magiging sagot dito kasi iba-iba ang definition natin ng ng successful. Yung iba sabihin pag mayaman na, pag marami ng pera. Para sa akin personally, you have to set your goals. Though hindi mo pa na-achieve lahat yung goals na yun, as long as sa tingin mo ay nasa tamang direction ka, papunta dun sa mga goals mo, para sa akin successful ka na nun. Kasi alam mo sa sarili mo na yung pinaghihirapan mo, lahat ng ginagawa mo papunta dun sa goal na sinet mo. Yung para sa akin, mag-set ka ng goals. Next question, galing sa master ng mga master, kay The Real Master DK. Anong mas pipiliin mo na pagkain sa camp? Madaling lutuin pero so-so lang, o komplikado at mahirap pero sobrang sarap? Well, mahalata mo naman master sa aking katawan na mahal ko ang pagkain. So mas gusto ko syempre yung pinaghihirapan, kasi mas masarap pag pinaghirapan eh. Uy! Oh, ganun. Mas okay sa akin yung pinaghihirapan lutuin kaysa yung mga Prito. hindi, yung mga ano ba yun? Instant. Pancit canton. No, hindi ko inaano yung mga instant Personally, mas okay yung pinaghihirapan lutuin kasi mas nasasatisfy yung sarili mo na pinaghirapan ko yan, tapos quality pa yung lasa, diba? Alam ko magaling ka rin magluto, master, kaya alam kong alam mo rin yan. So next question natin galing kay Sir Jose David Zorate Rivera. Bossing, paano ka nahikayat gumawa ng sarili mong channel sa YouTube? At paano ka humantong sa paggawa ng di mo lubos akalain na makakahiligan mong content? Ituloy kung saan ka mas sasaya. Lalim nito, bossing. Nagsimula yung YouTube channel natin last year nung mag-camp ako sa Army's camping ground dito sa Mendez.
Tapos sabi ko dito kay Mrs., ano kaya kung mag-video ako tapos upload. Yun tamang video si Billy Boy ron Nandun pa lang, kakatapos pa lang kuhanan yung eksena. Nakapasok na agad sa sa CapCut. Edit na. Hanggang sa pag-uwi ko, tapos ko nang i-edit. Tapos yun, upload muna sa Facebook. Tapos nag-upload na rin sa YouTube hanggang ngayon. At saka Boss David, nagsimula kasi tayo magmotor actually moto camping nung 2019 pa. Nawili tayo sa mga semi pro campsites, yung mga hindi pa halos na-develop na campsites. Wala pang maayos na mga banyo, walang kahit ang babaonin mo lang talaga. Wala kang baon nun bibili ka ng mga dela-delata lang, tapos mga hingi ka sa tindahan ng mga disposable na kutsara tinidor, kasi wala pa talagang kagamit-gamit nun. Ang tent ko nun yung parang color game, yung maraming kulay. Yun, doon as in tent lang yung dala, walang kahit hindi ko pa alam yung mga peg nun, yung mga itutusok-tusok para hindi madala. Yun, doon tayo nagsimula yung mga memories. Next natin, Acosta on the go na naman Gustong manalo ng cup Next question, how do you handle bashers? Hehehe. Auto-block yan. Pag ganyan. Auto-block yung mga bashers na ganyan. Wag nyo pong hayaan na masira yung peace of mind ninyo dahil sa kanila. Kasi wala silang naitulong sa atin. Gusto lang nilang sirain yung ating mood, which is hindi yun healthy. Gawin mo lang kung anong gusto mo. Gawin mo kung saan ka masaya. Tapos block mo lahat ng bashers. Para sa akin. Next question, galing kay Galang Bubuit Moto Camping, kay Madam. Bilang camper, anong nais mong ibahagi sa iba na never pa naka-experience mag-camp? Sa mga hindi pa naka-experience mag-camp, go out and try something new siguro. Sa mga baguhan na gustong mag-camp, sa mga magsisimula pa lang, I suggest i-try nyo yung mga in-offer ng ibang campsites na yung sa silangan. O yung pwede kang mag-rent. Pwede kayong mag-rent Fully set up na. Naka-set up na, pupunta na lang kayo at magdadala na lang kayo ng lulutuin. As in, may lamesa na, may upuan, may tent, may mga ilaw. Dala na lang kayo ng lulutuin. Meron na rin lutuan na kasama yun, pati utensils. May in-offer na ganyan si Silangan Blank Space dito din sa Cavite. With kuryente pa. With kasama na yung kuryente. Kaya hindi kayo mababahala. Try nyo yung mga ganun para bago kayo bumili ng mga items nyo na mga camping equipments, na-try nyo na muna para hindi sayang yung pera. Ay, sayang na pala, ganito yung nabili ko. Sana pala ganito yung nabili ko. Pwede kayo mag-try sa kanila. Marami rin campsites na nag-offer ng ganyan. Pero ngayon ang alam ko at kilala namin ay si Silangan Blanc Space. Next question, galing kay Ma'am Desiree Encinas ng D&D Adventures. Lodi, what do you do for a living? So, as of now, pwede bang banggitin? Pwede siguro. As of now, ma'am, ay PT manager ako sa isang private company na huwag natin pangalanan. Basta, private company. At saka, pa-business ng pakonti-konti dyan sa Gedli. Ibenta tayo ng mga items Na hindi din pwedeng sabihin. na hindi pa rin pwedeng sabihin. Pero legal. Legal yun, legal. Next question, galing kay Ma'am Catherine Abraham Labaw. Bukod sa pagkanta, gitarista, editor at pagiging pogi, ano po ang hidden talent mo? Ano pa ang hidden talent mo? Kaya ko pong bumuo ng Rubik's Cube. Kaya kong bumuo ng Rubik's Cube within 22 seconds. At kaya ko rin matulog ng mabilisan within 2 seconds Within 2 lang. seconds. Basta mapasandal, tulog na kagad. Dumihilik-hilik pa.
Next question galing kay Sir Alden Portez. Sir, anong mga bagay ang nagpapalakas ng iyong pagmamahal sa kalikasan? Number 2 ay anong pinakamahirap na bahagi ng camping para sa'yo? Yan lang po 2 and 3 ko. Sana mapili para sa camping ka. Binibigyan kasi ako ng kapahingahan at kapayapaan ng isip dito sa sa nature eh. Yun yung mga pahinga na hindi mababayaran ng kahit anong bagay. I mean, pahinga siya na pang mental and pang physical. Actually, pang lahat siya. Pang lahat siya na pahinga para sa akin. So, kaya ganun yung pagmamahal natin sa kalikasan. Sa number 2 naman na tanong mo, sir, security ng mga camper, security ko, security ng lahat ng nagka-camp. Hindi lahat ng pinagka-campingan ay merong magbabantay, merong caretaker, merong security guard, lalo kapag mga raw campsites yung mga pupuntahan mo. Yun. Next question galing kay Agrimoto. Masaya ba ang Camp 2 ni Boy first time? Balita ko may napasarap ng kantahan doon. Hindi kami yon. Hindi kami yung napagalita. Walang ebidensya. Oo naman. Sabi ko kanina, ang pinaka-memorable na camping na napuntahan ko, ayun, yung event sa Palawi. Sobrang saya nun. Tsaka, iba yung pag-welcome. Iba yung pag-welcome ng mga organizer. At tsaka ninyong lahat ng mga umaten. Akala mo mga magkakapamilya tayong lahat. Next question galing kay K-Camp PH. First, I'd like to express my sincere gratitude for this opportunity to win the cup I've been hoping for. My question is, why do you think your camping content resonates so well with people? And how do you see that contributing to your page growth? Tugong ilong ko. Ito kasing ginagawa nating mga content. Itong ginagawa kasi natin sa iba, hindi sa lahat sa iba nare-relax sila, nakaka-relate sila, gusto nila rin maka-experience ng ganito. So sa sa panahon kasi ngayon, maraming tao ang gustong makatakas sa stress. Alam niyo yan, gustong makatakas sa stress sa buhay, stress sa trabaho, stress sa lahat ng ginagawa, para makapag-relax muna. Which is, yun yung pinapakita natin dito sa mga ginagawa natin. Tingin ko dahil doon, nag-enjoy silang panoorin yung mga ina-upload natin. Kaya mas lumalawak yung engagement nitong page. I mean, ng Facebook page. So, pag maraming engagement, mas lumalago yung page natin. So, nga pala, road to na tayo, to 14k subscribers sa Facebook. Kaya, baka naman, tuloy-tuloy nyo na yan, mga bossing ko. Siguro, last question na natin to. Kasi medyo maingay na tayo dito sa campsite, nagtutulugan na sila. Galing kay Ma'am Liz Bayawa Bernardo from the Bernardo Farm Overland Adventures. Sir, mga gaano po kadalas ang away tuwing magsiset camp? So, sumagot. Ito, laging galit. Si laging galit. Ang tanong, gaano kadalas ang away tuwing magsiset camp? Laging pagkasama ko. Malamang. Ano yun? Kanino magagalit kung walang kasama? Umurahin mo yung bundok? Tapos sasapakin ka? Ayun, so siguro dito na namin tatapusin yung question and answer. Yung mapipili namin na tanong na magaganda, siguro popost na lang namin sa page. Tatag na lang namin kayo.
para dito sa camping cup. Pero hindi yung ganitong kulay yung black and white na kulay. Ganyan. Camp Life with Billy. So maraming salamat ulit sa mga nagtanong. Sana nasagot namin ng maayos yung mga katanungan ninyo. At tulog na lahat ng campers dito, kaya tatahimik na rin kami. Good night sa inyong lahat. Maraming salamat. Let's go. Good morning. Morning sa inyong lahat. Kumusta ang pahinga ninyo? Gabi. Kumusta ang inyong tulog? Grabe ang lamig dito sa Bukid Pamana. Baguio feels. Hanggang ngayon, mag-alas 8:30 na ng umaga. Sobrang lamig pa rin. Medyo napahaba yung tulog ko kasi sarap ng klima rito. Kung pwede nga lang matulog hanggang alas 12 ng tanghali. Si Mrs. nandito, nag-prepare na ng breakfast. Alabas na si Summer. Uy, lumabas na. Anong mga tinitirada mo dyan? Hindi ko nilahat yung kanin kasi hindi natin maubos. Corn beef. Corn beef? Itlog? Sinangari mo. Sarap! Iyan, ikaw. Ikaw. Antay breakfast. Nagluto ng almusal. Ito. Ang meron din ang kutsara dito. Ang lamig ng umaga dito. Ako nga iinit na ngayon. Ang gas nebe. Alas 9 na pero mukhang ano pa rin. Ano yun? Alas 9 na. Sa ibang campus, nakapack up na ako ng gantong oras. Pero dito, hindi pa napatok yung araw. Ano nga, no? Maaraw doon. Bala ko pa naman sana magligo ng swimming pool ngayong umaga. Good luck kung kaya mo. Ngayon pa lang parating ang araw. Hindi gumagana yung wifi doon sa isang power bank. Ganyan lang gusto sa maliit na power bank. Favoritism. Oh. Ano ba naman ang mukha ni Sama? Yan yung tent namin yun. Lugasan muna namin kasi sobrang lakas ng ulan ngayon. Sobrang putik. Ang hirap mag-pack up.
So, sinampay na muna namin habang hinuhugasan. Yun, isa pang nalugi. Tam-tam. Oo, mukhang dugyot. Ha? Nagpa-pack up kami kanina, bumuhos naman napakalakas na ulan. Yan, nilalamig si Summer. Summer! Nag-ano muna kami, naghugas ng mga tent para hindi mabuo yung putik. Kawawang batang batuta. Lamig na. Lamig na. Lamig na. Uy. Solong po nga. Balutin yung sariling. Iinginig hanggang ano. Hanggang tumbong ah.